Banal na misa ay hinikayat ang lahat na makinig at makiisa sa pagmimisa at i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Isama natin sa ating mga panalangin ang sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat nila Janalyn Sansuela and family, Joel and Palyangayan and family, Olivia Naling and family, Elena Senados, Reynan de Morante and family, Isla family, Merlina Columna family, Vincent Paul Ganasha, Viray and Kembao family, Ortiz and Pulvida family, Raspado and Litwin family, Santa Ana and Laid family. Para sa kaarawan at anibersaryo nila Shaina Alia de Leon, Estelita Hernandez, Mary Jane Obras, Joaquin Pierre Gintu, Jose Pocholo Gintu. Para sa agarang paggaling nina Marvin Lapitan, Josephine, Bernadette Ducañez, Carol Centenias, Andres Molano Jr., Dory Umali, Marley Guevara, Sherwin Kembao. Para sa espesyal na panalangin na Lily Pearl Guerrero, Healing and Recovery of Ellen Almacin, Ronward Hazel and Ron Joseph Peñano, Melvin, Queenie and John Paul Biray, John and Hannah Digala, Samra Talusan Brothers, Christian and Mario Colvida, Virginia William Ortiz, Padre Family, Dory Umali, Chab Paulo Gintu, Christopher Raspado. Para sa mga kaluluwa nila Agripino Wabe, Jonathan Silana Jr., Walberta Manuel and Luis, Crispolo Rosita Rose Cris Villarta, Valeriana Antonino Demetrio, Martina Erenio Larisona, Domingo Villarta, Catalino Ontimare, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flodelisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedito Ibadlit, Gracela Cordova, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moranya and Vincent Pimentel, All Souls in Purgatory, Agapita Tolentino, Marcelina Beronio Dolor, Florentina Mananili, Gertrude Domasian, Carmen Pesidas, Meridel Nilo, Rory Alcera, Angel Faith Cabello, Romeo Bangkalagan, Rogelio Macaraig, Kevin Kyle Molano, Mateo Victorino, Dominador de Lara, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaroan, Lucita So, Felix Padre, Benny Lourdes Federico Iluminada, Bonifacio Magpantay Jr., Oscar Magpantay, Jose Kembao Jr., Maria and Antonio Bitwin, Maria Trixie Ann Viray, John Joseph Madrid, Rufino Edulan, Felix Padre and Lindon Plaza, Inocencia Lopez, Liwalita Tolentino, Bernardo Ines Domingo, Ariel Carmen, Dalia, Honoria Santa Ana, Pedro and Evangelina Bitwin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Amen.
Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Bilang mga binyagang Kristiyanong Katoliko, tinatawagan tayong mamuhay sa landas ng kabanalan. Ang pagiging banal at pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging daan natin patungo sa Kanya. Naway maging tunay na kalugod-lugod tayo sa Ama tulad ng Kanyang bugtong na anak. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak
Sa pamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inilalarawan ni Isaias ang pagtawag, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusugo upang iligtas ang sambayanan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Ipinaliliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga pagano sa pamamagitan ni Hesukristo. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kalinga niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon,
ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayong lahat. Sabay-sabay ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Maligayang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Batiin niyo ang katabi na magandang gabi at maligayang kapistahan sa pagbibinyag ng ating Panginoon. Siguro lahat naman po tayo ay binyagan. No? Meron bang hindi na binyagan dito? Okay. Siguro magtatanong kayo kung bakit nagpapabinyag ng ating Panginoong Hesukristo. Wala naman siyang kasalanan. Ano po ba ang binyag ni Juan Bautista? Binyag ng pagsisisi. Binyag ng kung saan ang tao ay nagkasala. Magpapabinyag upang tanggalin ang kasalanan. At ito po yung binyag natin. Tayo ay makasalanan, tayo nagpapabinyag upang matanggal yung pagkakasala po natin na namana natin sa ating unang magulang na si Eva at Adan. Pero ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po siya nagkakasala. Sa ikalawang pagkakataong mga kapatid, sa kapistahan na ito, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapakita. Saan po siya unang nagpapakita? Unang Epipanya. We are celebrating the other week, Epiphany, ang pagpapakita ng Panginoon. Noong isinilang siya. At noong isinilang siya, anong sinasabi doon sa kanya? Pangalan ng Jesus. It means Jesus to save. Tagapagligtas nating lahat. No? Tagapagligtas nating lahat. Ito ngayon mga kapatid, pangalawang Epipanya. After si Jesus ipinanganak, hindi na natin alam kung ano ang buhay na meron siya until 30 years old. Pagka 30, nabinyagan siya. Ipinapakita doon na nandoon ang Diyos Ama, ang Espiritu Santo at ang anak na bibinyagan. Ang nagbibinyag, si Juan Bautista. Pero, instrument lang po siya. Pero saan nanggagaling ang binyag at sino nagbibinyag talaga? Ang Diyos Ama. Bumaba ang banal na Espiritu Santo para lumukob sa Kanya. So ano pong nakikita po natin?
tatlong persona, iisang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At ang binyag na ito, mga kapatid, ay nagpapakilala kung sino si Kristo. Siya ang bugtong na anak na kinalulugdan ng Diyos. Ipinakilala ng Diyos Ama kung sino ang ating susundan. Kung natatandaan niyo po ba ang aking homilya noong January 1 or midnight ang January 1, noong gabi na yon, there was a first creation, chaos, at inilagay ng Diyos ng maayos. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and seventh day is the day of obligation. Man created in the sixth day. Pero hindi naging madali, hindi naging maayos. There was a chaos, magulo, and then nagkaroon ng kaayusan. Sa buhay natin, ipinapakita 2,000 years ago, first Epiphany, isinilang si Kristo, tagapagligtas. Ang nanao ngayon, ipinapakita muli after 30 years sa kanyang buhay. Dito natin makikita, mga kapatid, na kung saan hindi na kaya ng mga propeta, hindi na kaya ng mga tao, sa kaisipan ng mga tao, sa kanilang kakayanan. Even may mga propeta na sinugo ng Diyos pero hindi pa rin nakikinig ang tao. Siya na mismo ang bumaba upang magturo sa atin para makabalik po tayo sa kanyang tahanan. Nawala po tayo dahil sa kasalanan. Napakaganda ng ating tahanan. Paraiso, palasyo, walang hirap, walang sakit, walang bighati. Pero nang ginawa ng ating unang magulang, doon na pumasok ang pagkakasala at dala-dala natin po yun. Nabigo ang unang balak ng Diyos na tayo'y ampunin, na tayo'y likhain muli, na makabalik po tayo sa paraiso. Kaya, para hindi na mabigo, para klaro na talaga at masundan natin ang tamang daan, ipinadala na mismo niya siya. Kasi, ang Diyos Anak ay ang Diyos Ama. Ang Espiritu Santo ay Diyos Ama at ang Diyos Anak. Mystery, the Holy Trinity. Siya na mismo. Ito ang kinalulugdan kong anak. Anong sinasabi ni Kristo? Lahat ng mga ginagawa ko ay hindi akin. Sumusunod lang ako ng Diyos sa Diyos Ama. Sinasabi ko sa inyo, ginagawa ko sa inyo para makita ninyo, para masundan ninyo. At ang unang ginagawa niya, sa pagpapakita niya sa kanyang sarili, ang pagbibinyag. Ito ang kinalulugdan kong anak. Makinig kayo sa kanya. It was not an abstract anymore. The teaching is not an abstract anymore. Kundi siya na mismo nakipamuhay. Kaya si Kristo, ang ating unang matutunan po dito, si Kristo na anak ng Diyos ay isang banal pero nakikiisa sa atin bilang makasalanan. At nagpabinyag siya doon sa binyag na kung saan binyag ni Juan Bautista. Binyag ng pagsisisi, pero hindi siya nagsisisi dahil wala siyang kasalanan. Bakit niya sinusunod po ito? Dahil ito ang kalooban ng Ama. Ito ang gusto ng Ama para sa atin, hindi para sa Kanya. Para sa atin, para makita natin, para masundan natin, para tanggapin natin. Napakagaling ng Diyos. Bumaba talaga siya para ipaintindi. Hindi lamang verbal, kung hindi ginawa na talaga, inabot na talaga. Ano pa yung inaabot pa? Tinanggap pa rin talaga natin siya sa banal na Eucharistia. Nakikipinayam sa atin. Ang Diyos ay mapagmahal. Ibinigay ang kanyang buktong na anak upang maintindihan natin kung anong klaseng pagmamahal na meron siya para sa atin. Hindi na abstract, hindi na parang hindi nakikita. Hindi, nakikita na talaga natin, naaabot na talaga natin, natatanggap na talaga natin. Nakipanayam na sa atin, nasa sa atin na. Kaya nga sinasabi na kung saan ibinibigay ang kanyang Espiritu Santo at ang sumusunod sa kanya ay bibigyan ng Espiritu Santo. Nandoon ang Espiritu Santo, gumagabay sa kanya. Kahit mahirap pa ang buhay na kanyang susungin, nandiyan ang Espiritu Santo. Pangalawa, sa pagbibinyag ng ating Panginoong Jesucristo, nagsimula kaagad ang kanyang misyon sa buhay. Inuumpisahan na niya ang misyon sa buhay. Ibig sabihin, tayo na binibinyagan, pahalagahan natin ang ating binyag
na mamuhay tayo ng marangal at kaaya-aya. At isigaw natin na tayo'y mga Kristiyano na kung saan nabubuhay ng marangal at kaaya-ayang pamumuhay bilang tao dahil tayo ay binyagan. Hindi lang po yan buhos ng tubig, mga kapatid. Kung hindi, mayroon pong implications na dapat nating gagawin sa ating buhay. Napakasarap pakinggan na kung saan nandito po kayo. Okay, kanina may lumapit sa akin na may ibang lahi na gustong magpabinyag. Pero hindi po natin magagawa po yung binyag na yon. Dahil hindi po pwede dito. Lalo natin pang relihiyon. Dahil bawal po talaga yon. Now, ang ibig kong pakasabihin, tinanong ko siya, bakit? Kakilala ko, Father. Doon pa lang, mga kapatid, na-attract na ang isang tao doon sa kanyang pamumuhay at dinala niya sa simbahan. Although lack of knowledge na hindi po pwede, pero yung buhay niya na ginagawa niya, nakapag-attract siya ng tao na pumunta sa simbahan at gusto niya itong relihiyon na to. And that is a mission. Wala naman siyang ginagawa kung hindi nagsisimba lang naman siya. Wala naman siyang ginagawa kung hindi nakipagkaibigan lamang siya. Nagiging matuwid siya. We are minor. But how come na kung saan may isang tao na nahihimok sa buhay bilang Kristiyano? Kanina, may pumapasok din. Sunod-sunod. Ay, salamat, Father. After 20 years, lahat ng sahod ko nung dumating ako, ibinigay ko sa pamilya ko. Pinapaaral ko yung mga kapatid ko. Pinapaaral ko yung dapat mag-aaral. 20 years, Father, ibinibigay sa akin. Nagdasal na pa rin ako ng nagdasal. Pero alam mo, Father, hindi siya gano'ng makapagsalita dahil sa sobrang saya niya. Now, Father, answered prayer. Paano nangyari? It pays off ng lahat ng aking paghihirap. Natanggap siya sa isang company na hindi niya inasahan. Nandoon yung hirap, nandoon yung pagpapagal. The first reading, klarong-klaro. Hindi babaliin ng Panginoon ang marupok na tambo. Hindi papatayin ng Panginoon ang paandap-andap na ilaw. And sometimes in our life, nagiging marupok po tayo. Pero nagpapatuloy ang ating buhay Kristiyano. Sumunod po tayo kay Kristo kahit napakahirap. In the second reading, pagan and the Jew. Ang ating Panginoong Jesucristo, nagdahil ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo ang magliligtas sa kanila. Ang buhay ng mga pagano, ang buhay ng mga Hudyo, ipinapakita sa unang pagbasa ni Propeta Isaias na nagiging marupok, na nagiging mahina, nagiging paandap-andap ang kanilang pananampalataya. Merong iba na nawawala na talaga, pero merong iba na kung saan nanatili at nagpapatuloy. Ang itong buhay na ito ay buhay po rin natin ngayon na tayo'y naglalakbay dito sa mundong ibabaw. May mga buhay na kung saan hindi naging maayos, pero kailangan natin ayusin. At meron din ng mga buhay na kung saan hindi natin naiintindihan. Hirap na po tayo at talagang parang ayaw na natin, parang bumitaw na po tayo. Katulad ng isang kagahapon pa pala. It was so very disaster. Hindi ko ugali na lumabas na kung saan tumingin kagad-agad kasi pagod. From umaga hanggang tanghali, andidiretso na ako. Pero nung kita ko yung babae na yon doon sa harapan ng mahal na ina, parang namagnet ako sa kanya. Alam ko, Pilipino? Upo. Magalpak na siya ng iyak. Iyak na lang na siya. Tara na, punta tayo sa office. Baka mag-alala, pare ko ako. Kausap tayo. Grabe yung problema. Talagang pangatlong pagkakataon ko na rin naman ito. Masasabihan ka na, alam mo, Father, gusto ko nang kitilin yung buhay ko. Pero ito sa saving moment na ang Diyos ay nandyan. May mga tao na kakasapin ka. May mga tao na mapapakinggan mo yung mga sinasabi nila. May mga tao na nakahandang tumulong sa'yo. Huwag ka lang bumitaw. Huwag ka lang umalis. Sige lang, tuloy lang. Kalma lang. Hinay-hinay lang. This is part of the mission na tinatanggap natin ang binyag. Nandiyan lang ang Espiritu Santo, pero kailangan mong ipa-activate. Huwag ka lang pumukos doon sa mga problema. Kung hindi pumukos ka, kung bakit nangyayari po ito, hingin mo ang kaliwanagan upang maintindihan, upang makapagpatuloy ka.
Huwag mong sabihin na tapos na ang buhay mo. Dahil hindi po matatapos ang buhay po natin. Dahil wala po tayong karapatan na tapusin. At ang Diyos ay hindi po tumatapos sa atin. The name of Jesus is to save. At wala pong ipapahamak ni isa sa atin ng Diyos Ama. At yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Again, the name of Jesus is to save. Yesu. Save. Kaya, bawat isa sa atin kapag may mga problema, nandiyan si Kristo. Kaya nga, Emmanuel, kasama natin. Kung maniwala po tayo at i-activate po natin ang ating pananampalataya kahit saan ka man, kahit ano mang ginagawa mo, magdadasal ka, laging presensya ka sa Diyos. Oo, nababasa ka, meron ka mga bagay na ganito, pero from time to time, isipin mo rin ng Diyos. Salamat, Panginoon. And then you will energize. Hindi lang yung puro lang trabaho. Puro trabaho, gagawin mo talaga ito. Tapos mainis ka kasi marami ang mga tao na sa palibot mo. Practical kung paano mo gagawin at palalakasin ang sarili mo na nandun ang Ama ng Diyos. It's up to us. Madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Madali magiging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Hindi lamang po kasi buhos ng tubig lang yan na tinatanggap natin. Tapos makalimutan na natin. O hindi, nang dahil sa binyag, isinilang tayo muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagiging anak ko tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dalawa ang anak na ibinigay ng Diyos Ama. Iisa lang para hindi tayo malilito. Isa lang ang tutukan natin. Maraming napapakristo-kristo sa buhay na ito. Pero isa lang ang Kristo. Maraming ilaw sa buhay na ito, pero iisa lang ang ilaw. Maraming nagpapatotoo, pero isa lang ang katotohanan. Maraming kasinungalingan. May espiritu ka, at ang espiritu na ito ay nagagaling sa Diyos. Mararamdaman mo kung ano ang tama at anong mali. Why? Because God gives you the empowerment, the power to say no to the devil, to the evil. Bakit? Dahil sa pagbinyag natin, ito yung pasimula na gagawin natin na maging maayos ang ating buhay. Kaya nga mga magulang, ginagabayan ang kanilang mga anak para sa tamang paglago ng pananampalataya, hindi lamang sa pisikal. Bakit? Dahil tayong lahat ay itinatalaga para sa Diyos at hindi para sa iba. Kaya meron tayong kapangyarihan to say no sa mga bagay na hindi kaaya-aya at hindi maganda. Nagdali lang yung maintindihan, rebirth, initiation, pasimula, consecration, pagkatatalaga sa buhay natin, empowerment. Meron tayong kapangyarihan na gagawin ang tama. Kaya mamuhay po tayo ng kaya-aya. Madaling maging tao pero mahirap magpakatao. Madaling gumawa ng tao pero mahirap magiging tunay na tao. May mga anak kayo, oo tao, pero yung tunay na pagiging tao ng anak ninyo, nagsisimula yan sa inyo. Nanggagaling yan sa inyo. Pagiging Kristiyano, oo, bubuhusan ka ng tubig, pero yung pagiging tunay na Kristiyano, na hindi mo i-chismis, na hindi mo sisirain yung tao, na hindi mo ipapahamak yung tao, kahit nasaktan ka, yung tunay na Kristiyano. Hindi yung nasasaktan ka tapos gumaganti ka. Si Kristo hindi gumaganti. Si Kristo ay tinanggap pa rin niya, minahal pa rin niya. Yun ang napakahirap gawin. Pero kung malampasan natin yan, napakapag-focus tayo sa Kanya, itong buhay na ito, ay sa paladalihan na naman ako. Hindi naman ako forever ito. Yung mga kayamanan ko, hindi naman ito forever ng kayamanan ko. Bakit ko pa ipukin po yung mga ito? Oo, meron ka naman. Pero gamitin mo sa maayos. Focus to God. Patulad ng mga tatlong bako. They look at the true stars, the light. Iniwanan nila yung buhay nila noong nakaraan, kung ano yung former ways of life, and they follow Christ. What is the best way for their life? Hindi lamang bubuhos ng tubig. May implication po dito ay magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya pinakita ng ating Panginoong Jesucristo upang magiging kalugod-lugod tayo sa mata, sa harapan ng Diyos balang araw. Amen.
Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at hindi. Nanaog sa karungunan ng mga himao. Nang may tatlong araw na buhay na uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uupo sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama nating hindi nagkukulang, napunan ang ating mga pagkukulang at pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Maging tapat na daluyan nawa sina Papa Leon ika-14, Obispo Aldo at lahat ng mga obispo, pari, religyoso at mga laiko ng iyong biyaya sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng mga mananampalatayang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Michel Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Itulot mo, Ama, na matularan namin ang iyong pag-ibig sa pakikitungo namin sa isa't isa, lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay at patuloyin mo sila sa kaharian mo sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, itulot mong manatili kaming tapat kay Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin. Sapagkat siya, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga nagilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikibisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hupay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghahati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisnisang esposo,
kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio, San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagumpili naman ang kagaling na utos sa puro ni Isos na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan.
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ngayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapagamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcement. The 2026 parish calendars and the 2026 Bible diaries are on sale. The Parish Resource Center is now open to the faithful. On Wednesday, 14th of January, the English Mass will be at 6 p.m. in the Co-Cathedral, followed by the Syro Malankara Mass at 7 p.m. His Eminence, Cardinal Pietro Parolin, the Secretary of State of the Vatican, is on a 2-day visit to Kuwait. On Thursday, 15th of January, the Cardinal will celebrate the Holy Eucharist at 6 p.m. We warmly encourage all parishioners to join this special celebration. Attendance is mandatory for all lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, catechists, choir members, parish council, and members of all languages and rites. All other parish activities on this day stands cancelled. On Friday, 16th of January, there will be a grand celebration of the elevation of Our Lady of Arabia in Amadi to Minor Basilica. The Rosary will start at 9 a.m., followed by the Holy Eucharist at 10 a.m., to be celebrated by His Eminence, Cardinal Pietro Parolin, the Secretary of State of the Vatican. We encourage you to join this special event as this is a proud moment and a special privilege for all parishioners of Kuwait. On Saturday, 17th of January, a solemn pontifical celebration will be held at 6 p.m. to commemorate the 65th anniversary of the consecration of the Co-Cathedral. The Holy Eucharist will be presided over by His Excellency, Bishop Aldo. All parishioners are warmly invited to take part in this joyful celebration of an important milestone of our Mother Church. There will be no 5:15 p.m. English Mass, and all other parish activities stand cancelled. On Tuesday, 20th January, at 7 p.m., the Holy Family Co-Cathedral will welcome the Gulf Churches Fellowship for a special ecumenical prayer. His Excellency Bishop Aldo warmly invites all parishioners to join this meaningful gathering of prayer and fraternity. In the spirit of Christmas, the parish will host its Day of the Poor on Thursday, 22nd of January, 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. We warmly invite your generous support through donations which may be given to volunteers in the courtyard or at the parish office. Official receipts will be provided. Let us come together to share the joy of Christmas with those far from home. Maraming salamat po. Sa mga nanais na magpa-bless na kanang religious item ay nandoon po doon lang po tayo sa aking opisina, at kung nais niyo po bumili ay bukas po ang resource center po natin. Maraming salamat po sa mga naglilingkod sa atin, the ministers, leaders at commentators, sakristan, assurance, choir, soko, technical team, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa simbahan natin. Maraming salamat. Papalain kayo ng Diyos. Magsitayo po ang tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyon inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face
The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Maligayang kapistahan po sa ating lahat.